Our experiment number 10 is about serial add even parity bit generator and Verilog. So basically, ito na yung culmination ng lahat ng mga machine experiments that we perform. So we simply have to combine yung mga previous experiment para magawa po natin yung ating last experiment. For this program specification, you will simply write and simulate again a synthesizable Verilog code for a serial add even parity bit generator. So sabi dito, if you don't know how to do this, so pwede kang gumawa ng parallel input parity bit generator. So kung medyo difficult for you na ipasok serially yung mga bits po natin, so pwede ka naman gumamit ng parallel na input. So the following ports are present. So we have the clock. Siyempre meron tayong reset. Ayan. And then whether the selector, syempre yung selector natin, kapag ang pinili ng user dun sa test bench, yung sinet mo ay selector is equal to 1, ibig sabihin nun, ang gusto mong gamitin, add parity. Pero kapag ang pinili ng user ay 0, ibig sabihin nun, ang gusto ng user ay even parity. So, kailangan mo lang bilangin yung bits in such a way na dapat kung add parity to, kailangan yung bilang ng mga bits ay odd. Kapag ang pinili mo ay even, dapat ang bilang ng mga bits ay even. And then yung ating serial input, so meron kang 8-bit na data that you will input or fed to the circuit serially. Ito yung sinasabi ko kanina na per bit yung ipapasok mo dun sa ating circuit. So nakaset yan sa test bench. Kung medyo difficult for you na ipasok siya serially, bit by bit, pwede naman na parallel yung input po natin. So meaning to say, kung 8 bits yung kailangan natin, yung 8 bits na data na yun, ipapasok mo na siya directly doon sa ating circuit. And then similarly, ganun din yung ating serial output. So pwedeng ipoproduce mo siya serially, yung ipinasok mo bit by bit, ilalabas mo din serially as the output. It is assumed that after reset, yung 8-bit data will enter serially at the serial input one by one for every clock pulse. So nagawa na natin yun before in the previous experiment. So alam natin na pinapasok bit by bit for every clock pulse. At the same time, for every clock pulse, yung data bits will also exit one by one at the serial output. Diba? Ganun lang din kung may pumapasok doon sa circuit, definitely meron siyang inuusod. So meron siyang ilalabas serially doon sa output natin. Pero dito may additional. After the 8-bit has come out, so yung pang 8 bit na ilabas mo na, yung next bit to appear in the serial output is the parity bit. Yun. So yun na po yung pang siyam na bit. Yun yung ating tinatawag na parity bit. Yung parity bit is important para ma-retain mo siya whether dapat yung number of bits ay odd or yung number of bits ay even. Depende dun sa selector na ating pinili. So these are the ports that we are using right now. So merong serial out. Siyempre sa test bench na po yung pinakita dito kaya meron pong T sa huli. So 8 down to 0, ibig sabihin 9 bits po ito. Kaya ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then we have the parity bit which is obviously 1 bit. And then yung ating out, 1 bit din. Yung ating clock, 1 bit. Reset, 1 bit. Then yung ating selector is also 1 bit. Then we also have your serial in which is 8 bits. Kaya meron dito 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. So dito sa example na to, parallel yung input na ipinasok po natin. And then yung ating serial output naman ay parallel din. Pero sabi nga, option yon. Pwedeng gawin mo na serially yung pagpasok, serially yung paglabas, or parallel yung ating input, then parallel din yung ating output. Yan. So, dito sa example po natin, ang sinet natin na parity bit ay 0. So, of course, kailangan magpakita ka dito na example na ang parity bit ay 0, then yung parity bit ay 1. So, sabi dito, ang selector, kapag ang ating parity bit na sinelect dito sa selector natin ay 1, ibig sabihin nun, add parity. So, dapat, ang maging total na bilang ng ating mga bits na mga ones dito, dapat siya po ay odd. Kaya mapapansin mo dito, 1, 2, 3, 4, 5. Dito sa dulo natin, ang nakita natin na serial out, 5 yung 1. Ibig sabihin na achieve natin na dapat add yung ating number of bits. Kaya yung parity bit na ating kailangan na ilagay is 0.
Kasi nga, na-meet naman niya yung requirement natin na 5 na ones yung ating bit for the add. Yan. Then, of course, ito yung ating clock. Pulsing lang naman po yan. 010101. And then yung reset natin, as you know, naka-0 lang yan. Siyempre, kapag sinet po natin na 1, magsi-0-0 lang po yung ating serial out. And then, of course, ito na nga po yung ating napoproduce na out. Yan. Serially. And then, nung pinasok natin yung 10101011, so, syempre, naapektuhan yung ating serial out. So nakita nyo dito, so dito nilagay yung 1 and then inusod siya dito. So dito nagkaroon ng another 0, then 1, then 0, then 1, 0, 1, 1, and then 0. Kasi nga, 0 yung nilagay natin dito for the parity bit considering na yung ating ipinasok na serial in ay naka-add na. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na ones. So, kapag nagawa na po natin yan, again, gawa tayo ng Verilog code, lagay ka ng respective comments na kailangan, then of course, meron tayong test bench na i-create. Again, for the test bench, may dalawa kang version na gagawin. Isa na ang selector ay 0, yung isa ay selector ay 1. Then you can change actually the serial inputs na gusto mo pong ipasok. Then kung gusto mo rin ipakita yung reset, I will also appreciate that as well. And then kailangan i-take screenshot mo yung outputs at saka inputs na ipinasok natin dun sa test bench. And then of course, you have to screenshot the simulation results. You have to change the background color and yung lines na ginamit natin for this. So, palitan din po natin ang kulay. Then, make the necessary conclusion.